May mga taong sadyang makasarili, mapagsamantala, at walang hinangad kundi ang personal na kaligayahan. At hindi nila iniisip ang kapakanan ng ibang tao. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Caspar, at sa mga tagapakinig mo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang John. At ang kwento kong isasalaysay ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay tungkol sa aming personal na karanasan ng kaibigan kong si Oscar noong dumalo kami ng piyesta sa Leyte, kasama ang aking kasintahang si Veronica. Samantalang ang ikalawang bahagi ay tungkol naman sa kwento ng malayo kong kamag-anak noong magtungo rin siya sa Leyte para makipiyesta kasama ang kanyang mga kaibigan. Taong 1997, kasasagot pa sa akin ni Veronica noon. Nakapenpal ko siya at tubong Leyte siya na isa ring estudyante sa sekundarya. Bali si Eva ang naging tulay para magkakilala kaming dalawa. Dati kong kaklase si Eva sa elementarya at lumipat siya sa Leyte dahil namatay ang kanyang mga magulang at kinupkup na siya ng kanyang tiyahin. Matalik ko siyang kaibigan at siyang nagbigay sa akin ng ideya kay Veronica na sumulat at magpakilala sa akin. Parati ko siyang kinakwento sa aking mga magulang at nasasabik na rin silang makilala ng personal ang aking kasintahan. Hindi pa noon uso sa lugar namin ang cellphone. At wala naman kaming pambiling telepono. Kaya tanging telegrama lamang ang komunikasyon namin ni Veronica. Naikwento din niya sa akin na bago pa niya ako sagutin ay mayroon siyang manliligaw. Nalaman niya na may lahi itong aswang, kaya binastid niya. Wala siyang masyadong idinitalye sa akin at nabago na rin ang mga paksang pinag-usapan namin. Nabanggit niya sa akin na nalalapit na ang piyesta sa Leyte. At ang tampok sa pagdiriwang ay ang pintado sa festival. Sabi din niya ang iba pang mga aktibidad sa araw ng piyesta. Umaasa siya na makakarating ako sa takdang araw. Bigla naman akong nasabik lalo pa't magkikita na kami ng personal ni Veronica. Sumapit ang araw ng Sabado at bumiyahe kami ng kaibigan kong si Oscar. Malapit lang naman kami dahil nasa bahaging Cebu kami, kaya hindi kami aabutin ng gabi pagkadating ng Leyte. Bumili ako ng mga pasalubong para kay Veronica at nag-ensayo ako ng mga sasabihin ko sa kanya. Talagang naghahalo ang kaba at kasabikan sa dibdib ko. Lalo pat makakasama ko na ang aking nobya. Inabot kami ng halos 6 na oras sa pagbibiyahe. Kahit na umagap kami ng pag-alis ay tanghali kaming nakarating sa Leyte. Pagkadating namin sa Leyte ay nasaksihan namin ang parada kung saan napanood namin ang pintado sa festival. Matapos niyon ay nagtanong kami kung saan ang simbahan dahil doon kami magkikita ni Veronica. Itinuro ng tendero ng sorbetes ang simbahan at napansin namin na napakaraming tao sa loob at labas ng simbahan at mukhang mahihirapan kami sa pagkikita. Pero natatandaan ko naman ang mukha ni Veronica sapagkat nagpadala siya sa akin ng larawan. Kaya nagtiwala ako sa aking sarili na makikita at makakapiling ko siya sa espesyal na araw na iyon. Nagtungo kami ni Oscar sa may labas ng simbahan at nagpalingalinga sa paligid. Makalipas ang ilang sandali ay may biglang nagtakip sa aking mga mata. Nahawakan ko ang malalambot na kamay. Paglingon ko,
ay natagpuan ko ang isang mistisa at masiglang chinitang dalagita. Niyakap niya ako ng mahigpit at nagpakilala siya bilang si Veronica. Halos namula ako at kumabog ang dibdib ko. Pinagtawanan at inasar pa ako ni Oscar. Utal-utal pa akong bumati sa aking nobya dahil sinumpong na naman ako ng katorpehan. Inilabas ko mula sa aking bag ang pasalubong ko kay Veronica at ibinigay sa kanya. Nagpasalamat siya at bago ko pa makalimutan ay ipinakilala ko sa kanya si Oscar. At kasunod niyon ay magiliw silang nagbatian. Niyaya kami ni Veronica na pumunta sa kanilang bahay. Kaya naman hinawakan ko ang kanyang mga kamay at magkasabay kaming naglakad sa kahabaan ng daan kasama si Oscar. Malapit pala sa may palengke ang bahay ng aking nobya. Semi-bungalow at halatang may kaya ang pamilya nila. Pagkapasok namin sa kanilang bahay ay bumungad ang maraming bisita. Ipinakilala ako ni Veronica sa kanyang mga magulang. Nagmano ako at bumati. Inakala ko na matapobre ang mama niya, pero mabait pala at maasikaso sa mga bisita. Mukha namang boto sa akin ang mga magulang at 4 na kapatid na lalaki niya. Umupo kami sa pagkainan at sumalo sa amin si Veronica. Napansin ko na may mga katulong at kusinera sila. Kaya naisip ko na talagang may kaya pala talaga sila sa buhay. Naghain ng mga masasarap na putahe ang mga kusinera. At talagang marami kaming napagpili ang mga pagkain ni Oscar at natikman namin ang mga masasarap na pagkain bago sa aming panlasa. Nabusog kami ng gusto at matapos naming makakain ay nagkwentuhan kami ng mga kapatid ni Veronica. Nagkayayaan pa kaming kumanta sa videoke. Tinanggap ko ang hamon at kahit hindi ako praktisado ay nilabanan ko sila sa kantahan. Ang hirap pa nga ng kantahan namin dahil kung hindi mo kabisado ang kanta ay talagang hindi mo matatapos. Hindi naman ako ganon kagaling pero masasabi ko naman na hindi masakit sa tenga ang boses ko. Basta magtakip ka lang, di joke lang. Matapos ako sa isang kanta ay nagpalakpakan sila at nagsigawan na parang iniidolo nila ako sa pagkanta. Makalipas ang ilang sandali ay pinatagay pa kami ng tatay ni Veronica at gumuhit talaga sa lalamunan ko ang alak na bahalina. Hindi rin naman nagtagal ay nagpaalam na din ako kay Veronica at sa mga pamilya niya dahil ayaw naming abutin ng dilim. Kaso ay pinakausapan ako ni Veronica na manatili sa kanilang bahay. Ngunit panay ang pagtanggi namin ni Oscar. Nangako ako kay Veronica na bibisita ako sa kanya sa darating na bakasyon. At pagkatapos niyon ay hinalikan ko ang kanyang mga kamay. Maayos akong nagpaalam sa pamilya nila. At pagkalabas namin ni Oscar sa kanilang bakuran, ay biglang may sumalubong sa aming grupo ng mga kabinataan. Nagpakilala sa akin ang isa sa mga lalaki bilang si Raul at nabanggit niya na kaklase at kaibigan niya, si Veronica. Nagawa niya pa akong akbayan at magiliw na inimbita kami ni Oscar na kumain sa kanilang bahay. Gusto ko sanang umalma at magpaalam subalit makulit si Raul. Kaya napilitan kaming sumama sa kanila. Sumakay pa kami ng sasakyan bago nakarating sa bahay ni Raul. Lumang bahay ang tirahan niya. Subalit mga antigo ang gamit sa loob. Naabutan namin ang ina at kapatid ni Raul. Nakakatapos magligpit ng mga pinagkainan. Pero pagkatapos nila kaming makilala, ay nagmadali silang naghain sa amin ng mga pagkain, gayon din ang alak.
Ayaw sana naming uminom ng alak, subalit hindi kami makatanggi dahil sobrang magiliw at palakaibigan ni Raul, pati ang mga kaibigan niya. Kaya nakisama kami at tumikim kami ng alak. Matagal kaming nakapagkwentuhan at napag-alaman naming matagal na palang magkaibigan sina Veronica at Raul. Kaya marami siyang nalalaman ukol dito. Binati pa niya ako na maswerte ako dahil ako ang pinili ni Veronica. At siguradong ibibigay niya ang oras at panahon sa taong mamahalin ito. Natuwa naman kami at nag-apiran pa bago tumungga ng alak. Subalit habang tumatagal ay nakakaramdam kami ni Oscar ng malamig na hangin na hindi namin malaman kung saan nagmula. Ang lalo pang nagpatindig ng balahibo namin ay ang panlilisik na mga mata ni Raul, pati ang mga kasama niya. Nais ko sanang kumain subalit pagtusok ko ng tinidor sa karne ay napatingin ako. At nakita ko na naging daliri ng tao ang karne. Nabitawan ko ang tinidor at bumagsak iyon sa sahig. Dahil doon ay tumigil sila sa kanilang mga ginagawa. Napukaw ang atensyon nila sa akin. Tinapik ako sa balikat ni Raul. "Boy, unsa may problema?" Napatingin ako kay Raul. "Wala bay, nahubog lang siguro ko." Kung hindi nyo sana mamasamain ay magpapaalam na kami sa inyo dahil lumulubog na ang araw. Baka abutin kami ng gabi sa biyahe." Sa puntong iyon ay nahuli ko si Raul na napangiwi sa sinabi ko. Pero mabilis siyang umiti sa akin. "Sus, ano ka babay? Maaga pa tsaka hindi pa ubos ang iniinom nating alak. Ubusin na muna natin bago kayo umalis." Medyo nahiya ako pero napansin ko si Oscar na nakasubsob na sa lamesa. Kaya kinausap ko si Raul. "Bay, pasyensya na talaga pero kinakailangan na talaga naming makaalis." Sa puntong iyon ay biglang tumayo si Raul at kamunti ka nang bumagsak ang mga platito at tagayan sa sahig. "Walang aalis? Napakahina mo. Hindi ko alam kung bakit ikaw ang pinili ni Veronica, samantalang mahina ka sa inuman. Hindi talaga marunong pumili ng lalaki si Veronica." Nagulat ako at binala kong magprotesta sa kanya. Subalit umiikot na ang paningin ko at talagang hilong-hilo na ako sa kalasingan. Hindi ko malaman kung ano ang kasunod na nangyari dahil pagkatapos ng ilang minuto ay bumagsak na ako sa lamesa. Pagkadilat ko ng mga mata ay nasaksihan ko ang nakakapangilabot na pangyayari sa buhay ko. Nakatali ang mga kamay at paa namin ni Oscar sa mahabang lamesa. Bukas ang botones ng aming suot na polo at may mga sarsa ang dibdib namin habang katabi namin ang mga pulutan at alak. Napasigaw ako sa sobrang takot nang makitang iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Tulad ng putol-putol na braso, tainga, ilong, mata, dila, buhok, hita, daliri, bituka, binti, puso at tatay na nakalagay sa mga plato. Ang dami naman. Di na lang sinabi buong tao, pinapere-peraso. Wala na isang karne ng hayop na matatagpuan sa mesa at napakalansa ng amoy ng paligid. Patuloy na lumalagok ng alak ang mga magkakaibigan. Pero sa pagkakataong iyon ay nagimbal kami ni Oscar na masaksihan ang pagbabagong anyo nila bilang mga aswang. Lumapit sa amin si Raul at naamoy ko ang mabalasik na amoy ng kanyang hininga. Parang kumain siya ng hilaw at nabubulok na karne habang pinanlilisikan niya ako ng mga mata. Binulyawan niya ako ng puno ng galit at tinanakit.
Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sinagot ni Veronica. Hindi niya ako magagawang mahalin at tuluyan na siyang nabulag sa iyo. Hindi ikaw ang nababagay sa kanya. Kung hindi ako, kaya lang kailangan kitang mailigpit dahil sa gabal ka lamang sa pagmamahala namin. Kinuha niya ang matalas na lanseta sa mesa at nakahanap naman ako ng tiyempo para makapagsalita. Hindi ang isang katulad mo ang nararapat sa kanya. Dahil isa kang aswang, kampo ng kadiliman. Mapapahamak sa piling mo si Veronica. Bakit hindi mo na lamang siya hayaang maging masaya sa pagmamahal ko? Ang pagmamahal ay hindi makasarili at mapag-imbot. Dapat ay sinisimulan mo na iyan sa sarili mo bago ka magbigay ng pagmamahal para sa iba. At dahil doon ay lalo ko siyang nakitaan ng pagiging agresibo. Sumulak ang puot sa kanyang muka at mabilis siyang iniwas-iwas ang lanseta. Subalit nagulat na lamang kaming lahat nang makarinig kami ng malalakas na sigaw. Sigaw na mula sa isang lalaki sa di kalayuan. Dumating ang isang matandang lalaki na may kakisigan ang pangangatawan at kamukhang kamukha ni Raul. Kaya naisip ko na ama niya iyon. Lumapit siya sa amin at hindi na naituloy ni Raul ang gagawin niyang pagsaksak sa akin. Tila nanigas siya mula sa kanyang kinatatayuan at hindi makapagtangkang kumilos dahil sa takot sa taong papalapit sa amin. Napagmasdan kong mabuti ang matandang lalaki at mukhang makapangyarihan ang kanyang mga nagbabagang mga mata. Pinagmasdan akong mabuti at hinawakan ang tigkabila kong pisngi. Tinignan niya ang aking mga mata at tila nang islab ang mga mata niya nang masigurado ang aking pagkakakilanlan. Kinilatis niyang mabuti ang mukha ko. Pinaningkitan niya ako ng mga mata. Nung masigurado na niya ang aking itsura pagkatapos ay walang alo-anong. Pinatikim niya si Raul ng malulutong na sampal sa harap ng mga kaibigan nito. Kitang-kita ko ang pamumula ng mukha ni Raul sa labis na kahihiyan at hindi man lang siya nasaktan sa ginawa sa kanya ng matandang lalaki. Halos magmarka sa mukha ni Raul ang sampal sa kanya. Marahil ay tinitiis lamang niya ang sakit sa takot sa naturang lalaki. Sinigawan siya ng matandang lalaki. Talagang hindi ka marunong kumilatis ng taong babanggain mo. At ang binatilyo pang ito ang papatayin mo. Dahil lamang gusto mong maagaw ang isang babaeng walang pagmamahal sa iyo. Hindi ka talaga nag-iisip. Makasarili ka at panay emosyon lamang ang ginagamit mo. Napansin ko na putol ang hintuturong daliri niya sa kanang kamay. Inagaw niya kay Raul ang lanseta at pinagpuputol niya ang mga panali sa mga kamay at paa namin ni Oscar. Pagkatapos ay hinarap niyang muli si Raul. Ikaw na bata ka. Sa susunod ay magtatanong ka muna sa iyong ama bago ka sumugod at magtangka sa buhay ng ibang tao. Alam mo bang apo ang binatilyong ito ni Macario na isang manunugis ng aswang? At siya ang nakaputol sa daliri ko sa huli naming sagupaan. Kung gusto mong tuluyan maubos ang lahi natin, sige. Patayin mo ang binatilyong ito. Yumukod si Raul pati ang mga kaibigan niya at tila nangangahiya sa kanilang mga pinagagawa. Hindi nila magawang sumuway at manlaban dahil talagang malakas at makapangyarihan ang naturang matandang lalaki. Hindi ko sukat akalaing bigla na lang tumiklop ang buntot niya dito samantalang nang bistula siyang halimaw noong balak niya akong patayin. Kulang na lamang ay lamunin niya ako ng buong buo. Bumangon kami ni Oscar at nagtangka kaming magpasalamat sa matandang lalaki. Kahit medyo nag-aalangan kaming makipag-usap sa kanya, subalit hindi namin inaasahan ang mga sinabi niya sa amin.
Huwag kayong magpasalamat. Tumutupad lamang ako sa napagkasunduan namin ni Macario at ayaw kong sirain ang aming napag-usapan. Ang mabuti pa'y umalis na kayo bago pa kayo makita ng iba kong mga kalahi. At dahil doon ay nagmamadali kaming lumabas sa bahay ni Raul. Puno ng kuryosidad ang isip ko pero mas minabuti kong mag-focus sa kasalukuyan naming sitwasyon noon. Tumakbo kami ng tumakbo hanggang sa masumpungan namin ang highway at may nakita kaming habal-habal. Sumakay kami. Kahit na pagod kami at nanlalambot ang mga tuhod, ay sinikap naming makipag-usap sa driver. Nagbahatid kami sa terminal ng bus at nang makarating kami doon ay hindi na kami nagatubiling sumakay kahit inabot na kami ng hating gabi sa biyahe. Hindi kami noon nakatulog sa bus kasi naisip pa rin namin ang nangyayari kanina. Doon na sa barko kami bumawi ng aming lakas. Nakauwi kami at inabutan ko pang gising ang aking mga magulang. Eksakto pang nasa bahay namin si Lolo Macario at bumisita siya sa aking mga magulang. Isinawalat ko sa kanila ang buong pangyayari at nalaman ko sa lolo ko na matagal na pala niyang nakalaban ang angkan ni Raul. Noong naninirahan pa ang mga ito sa Antique. Kamuntikan palang mapatay ni Lolo Macario ang kapatid ng ama ni Raul dahil pinagsamantalahan nito at pinatay ang pamangkin ng lolo ko. Kaso ay prinotektahan ito ng ama ni Raul. Kaya siya ang napuruhan at nataga ang daliri. Nakiusap ito na kung pwedeng wag na lang silang ubusin ni Lolo Macario. At kapalit niyon ay magpakalayo-layo na sila at hinding-hindi nagagawa ng karahasan sa aming pamilya. Sa puntong iyon ay tumupad sa usapan si Lolo Macario at hinayaan niyang mabuhay ang pamilya ni Raul. Nagpasalamat naman si Lolo Macario at walang masamang nangyari sa kanya. At lalaki pa rin kung tumupad sa usapan ang ama ni Raul. At kahit kailan ay hindi ito nakakalimot sa kanyang sinumpaang pangako. Kung nagkataon na pinatay ako ni Raul ay siguradong mag-aalboroto si Lolo Macario. At hindi siya magdadalawang isip na sugurin ang buong angkan at ubusin ang mga buhay nito. Si Lolo Macario ang tipo ng tao na hindi umaatras sa laban. At hindi siya klase ng tao na kapag pinakialaman ang pamilya, ay kayang-kaya niyang pumatay ng tao. Sa kabila ng lahat ay nagpatuloy ang aming relasyon ni Veronica. Walang nagbago. Matapos nakamuntika na akong patayin ni Raul. Naisama ko siya sa aming bahay at naipakilala sa aking pamilya. Wala na rin akong nabalitaan ukol kay Raul at hindi na rin niya ginambala si Veronica. Iniisip ko na baka nga kami talaga ang magkatuluyan dahil talagang wala na akong ibang hinangad na babae kung hindi siya lamang. Nakakaingit ba? Nasubok ang relasyon namin ng maraming pagsubok pero nananatili kaming matatag. Nagtagal din kami ng halos 4 na taon bago kami tuluyang nawala ng komunikasyon noong nag-aaral na ako sa Caloocan. Pero hindi basta-basta nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ako sumubok na manligaw sa iba kahit na may hinahangaan ako noong kolehiyo pa ako. Hindi ako nagpadala sa tukso kahit maraming nakapaligid sa aking magagandang babae. Nakasentro pa rin ang isip ko sa pag-asa na balang araw ay magkikita kaming muli at magkakabalikan dahil naniniwala ako sa tadhana. Subalit, hindi pala. Napatunayan ko rin sa sarili ko na hindi lahat ng tao ay pinagtatagpo at itinatakda para magsama habang buhay. Dumako ang isang araw at nag-cross ang landas namin sa Maynila. At napag-alaman ko na kinasal pala siya sa isang mayamang doktor. At mayroon na ring mga anak. Nasaktan ako at halos gumuho ang mundo ko. Hindi ko sukat akalaing hinintay ko siya ng matagal
at umaasa ako sa wala. Parang nasayang ang buhay ko sa dapat sana ay ibinigay ko na lang sa iba ang pagmamahal ko. Pero kalaunan ay tinanggap ko na rin naman ang naging kapalaran niya at naging masaya ako para sa kanya. Binuo ko ang sarili ko at nagmahal akong muli. Ibinukas ko ang puso ko para sa iba hanggang sa may makilala akong babae na napangasawa ko at nabiyayaan kami ng mga anak. Sa punto ng buhay ko ay iniisip ko, Sir Casper, na natapos ang kababalaghan mula sa naging karanasan namin ni Oscar sa Leyte. Subalit hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Bumisita ako sa Cebu at dumalaw sa aking mga magulang at bunsong kapatid. Mangyaring nagkaroon kami ng family reunion at dumalo ang aming mga kamag-anak. Ginanap ang family reunion sa mismong bahay namin na noong mga panahong iyon ay mayroon na ring 3 palapag. Masasabi ko na maayos na rin ang buhay namin dahil sa tulong-tulong naming pagsusumikap na magkakapatid na maibigay ang maganda at maayos na tirahan sa aming mga magulang. Sa aming family reunion, mas lalo pang nakilala ang aking ibang mga kapinsan. At masasabi kong malawak ang sakop ng aming mga kamag-anak sa parte ng tatay ko. Nakapalagayan ko sila ng loob kahit na nagmula sila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Nakilala ko ang 2 kong malayong kapinsan na sina Harold at Evelyn na dating naninirahan sa Bacolod. Nagbahagi silang magkapatid ng karanasan sa aming magpipinsan habang masaya kaming nag-iinuman sa mahabang lamesa. At sa puntong iyon ay bumuka sa mukha nila ang lungkot at hilakbot na lubos kong ikinagulat. Mukhang mas matindi pa ang naging karanasan nila kaysa sa amin. At tila nagmarka iyon sa kabataan nila. Batay sa kwento ng magkapatid, natatandaan nila noong nasa sekundarya pa sila at naisipan nilang magkapatid na sumama sa mga kaibigan nila na makipiesta sa Leyte. May kaibigan daw sila sa Leyte, kaya malakas ang loob nilang magtungo doon. Pinayagan naman sila ng kanilang mga magulang dahil malaki ang tiwala ng mga ito. Lumaki kasi sa layaw sina Evelyn at Harold, kaya kahit sa paggagala ay maluwag ang kanilang mga magulang at malaya nilang nagagawa ang lahat ng bagay na gustuhin nila. Maaga silang pumunta sa Leyte, kaya marami silang napanood na palabas. Nagkayayaan pa silang mag-inuman at talagang napasubo sila lalo nang maipakilala sila sa mga kaibigan ng kakilala nila sa Leyte. Sina Walter, Domeng at Idong ang pangalan ng mga kainuman nila at talagang malalakas uminom ng alak. Tumungga sila ng tuba at lampanog at nang maubos nila, hindi pa nasiyahan ang mga ito. At inimbita pa sila ni Idong sa bahay nito para doon maipagpatuloy ang inuman. Hindi na sumama si Philip sa kanyang 5 kaibigan at hinayaan niyang sumama ang mga ito sa 3 niyang kaibigan basta't ihahatid ang magkapatid kinabukasan. Tumalima ang 3 at isinama sa bahay ni Idong. May kalayuan ang pinuntahan nilang bahay at liblib pa ang lugar. Medyo lasing na rin ang mga kasamahan nila at gusto na nilang matulog. Subalit pagkadating nila sa bahay ni Idong, ay nagulat sila dahil hindi iyon bahay kundi katayan ng mga karne. Pinagahampa sila sa ulo at nawalan daw sila ng malay. Nang bigla silang pinagahampa sa ulo at nawalan sila ng malay, nagising na lamang sila Evelyn at Harold, pati ang 3 nilang kaibigan na nasa isang silid na nakatali ang mga kamay, habang may mga kasamang nabubulok na bangkay ng mga taong walang lamang loob. Nagsisigaw sila at humingi ng tulong nang biglang bumukas ang pinto at nakita nilang pumasok sa loob sina Walter,
at Idong. Ipinagtapat na mga ito na mga aswang sila at kaya sila isinama sa lugar na iyon ay para gawing pagkain. Inesa-isang piliin ni Idong ang taong nais niyang katayin at kainin. Samantalang maswerteng naiwan sina Evelyn at Harold. At isa pang kasamahan sa isang sulok, nahirap sa pagkakagapos. Masahol pa kayo sa mga hayop. Pakuwalan niyo kami dito. Sigaw ni Evelyn. Pinipilit niyang manlaban, subalit nag-aaksaya lamang siya ng lakas dahil hindi sila makawala sa mahigpit na pagkakabigkis ng kanilang mga namumulang mga kamay. Binuhat ni Idong at Walter ang dalawang kaibigan ng magkapatid at pagkatapos ay isinaradong mabuti ang pinto. Inabot sila ng 2 araw sa lugar na iyon. Pinapakain na rin sila ng mga lamang loob. Subalit kahit magutom sila ay hindi sila sumubok. Nilunok na lamang nila ang kanilang mga laway. At walang araw na umiiyak at nagdadalamhati sila. Kinuha na naman nila Idong at Walter ang isa pang kaibigan ni na Evelyn. Kaya lalo na silang nawala ng pag-asang mabubuhay pa sila. Hanggang sa sumapit ang isang hapon noon, pumasok sa loob ng silid si Doming. May dala siyang kutsilyo at pinakawalan niya ang magkapatid sa pagkakagapos at pagkatapos ay palihim na itinakas. Ipinagtapat niya sa dalawa na tao siya at kaya lamang siya binubuhay ni Idong ay dahil may napapakinabangan ito sa kanya. Matagal na pala silang dumudukot ng mga turista at nakikipesta sa Leyte para makatikim ng masarap na karne ng tao. Nung una daw ay mga bata ang dinudukot nila. Ngunit nang umugong ang usapan ay naiba ang kanilang plano. Inilihim nila ang tunay na pagkatao kay Philip at inalam nilang mabuti ang mga kaibigan nito. Kaya na makahanap sila ng pagkakataon ay kinaibigan nila ang grupo ni na Evelyn at Harold. Hindi na makayanan ng konsyensya ni Doming ang nangyari, kaya pinakawalan niya ang magkapatid. Nagpasalamat sa kanyang magkapatid at umasa sila na magkakasamang makakatakas sa lugar na iyon. Subalit hindi pa man lang sila nakakaliw sa labas ng katayan ng karne, ay may sumibat kay Doming na tumagos at sumapul sa ulo nito. Sumirit ang masaganang dugo bago siya bumulagta sa lupa. Tumirik ang mga mata niya at nalagutan siya ng hininga. Nadilat ang mga mata. Napasigaw at humagulgol sa pag-iyak si Evelyn. At kahit nanghihina ay pinilit nilang tumakbo ni Harold sa kasukalan. Napasubsob sila sa lupa pero mabilis silang nakapagtago sa malaking batuhan. Huminto sila doon at inabangan sina Walter at Idong. Pinanood nila kung anong gagawin ng mga ito sa bangkay ni Doming. Nakita nila na lumapit ang mga ito sa bangkay ni Doming. Inamoy-amoy ang balat at hinataw pa ni Walter ng palakol sa ulo si Doming. Nabiyak ang ulo nito at lumabas ang utak. Nilantakan ni Walter ang utak ni Doming. Kasunod niyon ay nagbagong anyo silang dalawa ni Idong bilang mga aswang. Binutas ni Idong ang tiyan ni Doming. Tumalsik ang dugo nito at lumabas ang bituka. Kinapaka pa ni Idong ang kinalalagyan ng puso at atay. Pagkatapos na madukot ay ibinigay niya kay Walter ang atay. At magkasabay nilang kinain at pinagluray-lurayan ang mga lamang loob ng kaibigan habang tumatalsik ang dugo sa kanilang mukha. Halos mapabaliktad ang sikmura ng magkapatid sa kanilang mga nasaksihan. Sa mga sandaling iyon ay kinilabutan sila sa posibleng mangyari kung mahuli sila ng dalawang aswang. Kung kaya't nilakasan nila ang loob
at nagbakasakaling magpatuloy sa paglalakad palayo sa direksyon ng mga aswang. Inabot na sila ng paglubog ng araw, subalit malayo pa rin sila sa highway. Pagod na sila at nangihina hanggang sa huminto sila at magpahinga sa isang sira at lumang simentadong gusali. Sumapit na daw ang gabi at kumakalam na rin ang kanilang mga sikmura. Sumasakit na rin ang ulo nila, dulot na matinding gutom. Sinikap nilang maghanap ng makakain, subalit wala man lang silang matagpo ang punong kahoy na may bunga. Tiniis na lamang nila ang kanilang gutom nang biglang may humarang kay Harold at kinalmot siya sa dibdib. Pagkatapos ay sinakal siya ng pagkahigpit-higpit. Nagmakaawa si Evelyn nang makita si Walter, subalit lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakasakal at parang walang naririnig. Nangapa sa lupa si Evelyn at nakakuha siya ng patpat. Inihampas niya ang patpat sa likod ni Walter at napahiga ito sa lupa. Tinulungan ni Evelyn na makabangon si Harold, subalit sumalida naman si Idong at sinikmuraan siya pagkatapos ay itinulak siya ng pagkalakas-lakas at tumalsik siya sa lupa. Hindi kaagad nakabangon si Evelyn at ininda niya ang matinding sakit. Papalapit na sana sa kanya si Idong nang makarinig sila ng sunod-sunod na malalakas na putok ng baril. Nagulantang si Evelyn lalo pa at nakita niyang bumulagta sa lupa si Idong. At kasabay niyon ay nanginig ang buong katawan nito. Pagkatapos ay sumuka ng dugo at nalagutan ng hininga. May dalawang lalaking tumulong kay Evelyn na makabangon. Nakita niya na may tama din ng baril sa dibdib si Walter at nakataob itong nakadapa sa lupa na tigmak ng dugo. Lumapit ang isa pang lalaki kay Harold at tinulungan siyang makabangon. May mancha ng dugo ang punit niyang damit, kung saan makikita ang mahahabang kalmot sa dibdib. Nagpakilala ang dalawang mga ngasong may dalang baril. Mga tao silang naninirahan sa may kabundukan. Nabanggit nila na napadaan sila sa lumang gusali at nasaksihan nila ang pangyayari. Kaya trumesponde kaagad sila bago pa mapatay ang magkapatid. Ginamot na mga ngaso ang sugat sa dibdib ni Harold at tinulungan sila ng mga itong makabalik sa bahay ni Philip at makahingi ng tulong sa mga alagad ng batas. Nang makabalik sina Evelyn at Harold sa bahay ni Philip, ay isinawalat nila sa kaibigan ang buong pangyayari. Nagtungo ang mga kapulisan sa pinangyarihan ng krimen at natagpuan nila ang mga bangkay ng mga kaibigan ng magkapatid, pati na rin ang bangkay ni Doming, Walter at Idong. Sa sumunod na araw ay nakauwi ang magkapatid sa kanilang tahanan, pero natrauma sila sa nangyari. Kahit naligtas sila ay nandoon ang agam-agam sa puso ng kanilang magulang. Tumigil sa pag-aaral ang magkapatid. Inabot ng 1 taon bago muling nakapagsalita si Evelyn, dulot ng matinding takot at sindak sa trahedya. Samantalang nakaranas naman ng depresyon si Harold at kinakailangan pa silang ipagamot ng kanilang mga magulang. Hindi biro ang sinapit nila noong pumayag sila sa imbitasyon ni Idong. At kahit na may pamilya na ang magkapatid, ay sariwa pa rin sa alaala nila ang nangyari. Kaya naman hindi na sila pumupunta sa lugar na iyon tuwing araw ng piyesta. Sa realisasyon buhat sa kwento ng magkapatid, masasabi ko po na mahirap magtiwala sa mga tao, lalo pat nagmula sa malalayong lugar. Marahil ay may iba't ibang kababalagan sa bawat bayan at pagkakataon, kaya kailangan nating maging maingat sa lahat ng desisyon at aksyon na ginagawa natin upang hindi tayo mabiktima o mapatay ng ibang nilalang. Dito na po nagtatapos ang kwento. Maraming salamat po sa pagpili ninyo ng aking ipinadalang kwento, Sir Casper.
Sana po ay marami kayong napupulot na aral buhat dito. Maraming salamat din po sa inyong pakikinig. Sana ay lagi kayong ulanin ng grasya.